Isang tatay, pinusuan sa social media. Polo kasi niya, nag-iisa raw. Hala papa, same lang pala yung suot mong polo. Pati siya, natuwa din siya sa na-discover namin. Bayad po! Ay, ma'am, baka pwede pong dalawang bayad niyo kasi matabaho kasi kayo eh. Plus size ng mga pasahero, dapat nga bang doblehin ang bayad na pamasahe? Tawid ilog na kasal noong 1990s, kuha sa VHS. Dating preso, isa na kayong pulis. Dili ra kay but pasabot nga inato ko sa una. Inato na lang ko permanente. Simulan na natin ang mga kwentong puno ng inspirasyon. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Trending ang isang tatay. Ang polo kasi niya sa graduation ng tatlo niyang anak, iisa. Mga kapuso, dumaan din ba sa newsfeed nyo ang trending na litrato nito? Iba't ibang mukha ng isang masayang pamilya. Mula pagkabata hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Pero hindi lang daw dahil one big happy family kaya trending ang post na ito. May napapansin ba kayong kakaiba rito? Sirit na? Sa apat na litrato kasing ito, si tatay, iisang polo lang ang suot. Ano nga ba ang kwento sa polo for all seasons ni tatay? Mga kapuso, ang may-ari ng polo na ito, si Tatay Jojo. Hindi ko nga rin expected na ito yung magagamit ko do sa mga particular na okasyon na yun eh. Nung pinagsama-sama nung anak ko yung picture, hindi ko naman na-expect samantalang ang dami ka naman polo. Sa katunayan, ang kanya ng araw mga polo, madalas naman daw niyang gamit sa trabaho bilang isang engineer. Napaka-committed niya sa trabaho niya. This is one of the most traits na nakuha namin magkakapatid. Pag may sinabi ako na kailangan ko ng ganito, gagawin niya yung best niya na ma-provide niya sa amin. Pero kahit busy sa trabaho, ni minsan, hindi raw siya umabsent sa mga espesyal na okasyon ng kanyang pamilya. Yung assistance at saka yung guidance ko kailangan na talaga. Mahirap kasi yung presence na puro telepono lang. Nung graduate ako ng elementary, graduate ako ng high school, graduate ako ng college. Hindi ko kasi naranasan puntahan ako nung magulang ko eh. Siguro yun din yung isang dahilan kaya tumutok ako na kailangan yung presence ko na doon. Kung ide-describe ng araw ng mga anak si Tatay Jojo, siya raw ay strict pero loving na tatay. My father is very strict talaga. Oras namin is very limited na. Kung magpapaalam ka sa kanila, kailangan 2 weeks notice. Na-realize ko naman na para din sa akin naman yun. Grateful din naman ako how I turned out paglaki ko. Ang katuwang ng araw ni tatay sa pagpapalaki sa kanila, ang kanyang asawa for almost 30 years. Malambing, maasikaso, pagod siya galing trabaho, minsan siya pa rin na nagluluto. Mahilig talaga siya magluto. Pero ang tanong, sa dinami-rami ng polo ni tatay, bakit kaya ito ang kanyang paboritong isuot? Galo sa akin ng asawa ko, tinetreasure ko talaga. Binili raw nila ito noon ng magkasama. Pero kahit mahigit 2 dekada na raw ito, looking good pa rin ha? Malinis tignan eh, parang ang ganda tignan. Ang sikreto raw ng long-lasting na ganda nito, si Nanay Tessa na nag-aalaga ng kanyang mga damit. Siya maglaba. Ako, madumi ako magdamit dahil nga engineering, lalo na sa construction. Kaya naman pala sa bawat okasyon, ito agad ang number 1 choice ni tatay. Kaya naman ang bunsong anak na si Alex, nang makita ang mga litrato nila, ipinost ito kaagad. After po nung graduation ko, bala ko po sanang mag-collage ng photo naming tatlong magkakapatid na graduate na kami. Hala papa, same lang pala yung suot mong polo. Pati siya, natuwa din siya sa na-discover namin. Hindi ko naman na-expect samantalang ang dami ka naman polo. Natatawa na lang ako. Kaya naman ang ilang netizens nakarelate at nag-share pa ng kwento ng kanilang tatay. It reflects that he is a responsible, loyal, and caring father to his family, and money-wise too. Relate much. Same with my mom from my high school and college graduation. Isa na riyan ang post ni Denver. My father being a minor, hindi naman po siya nagbibihis ng ganong ka-formal. Binilhan po namin siya ng damit. When I had my master's graduation, may iba naman na po siyang damit. Pinili po niyang isuot din yung the same polo. Gulat na lang din kami. Graduation last year, noong 20
24. We're expecting na yun din yung gagamitin niya. Bunso raw si Denver sa 4 na magkakapatid. At siya lang din daw ang nakapagtapos, hindi lang ng kolehiyo, pati master's degree at doctoral degree pa. Kaya sa bawat milestone ni Denver, present si tatay kasama ang favorite polo niya. Samantala, may panibagong okasyon sa tahanan ni na Tatay Jojo. Ang asawa at mga anak kasi niya may special surprise para sa kanya. Ngayong araw ng mga tatay, break muna sa trabaho. Kung si tatay raw ang mahilig maghanda ng pagkain sa bahay nila, ngayon, chillax muna siya. May Father's Day lunch treat kami para sa inyo. At ano pa nga ba ang isusuot ni Tatay Jojo, kundi ang paborito niyang polo? At dahil Father's Day, may regalo raw ang pamilya niya kay tatay. Pa, meron pala kaming konting gift for you para sa Father's Day. Ito siya. Konti lang. Oo, isa lang. One lang kasi siya. Ito. Thank you. Gusto mo naman? Makikita mo na naman. Baka meron pa iba. Wala na, tawag ko pa. Thank you. Galing yan sa aming lahat. Sa'yo ba talaga galing? Yes! Baka ganitong polo na yun. I-retire ko na ito. Polo. Pulo. Kasya yan sa'yo. Kasya yan. Kasya yan. Yun o, sakto lang Konting laban, magkakulay na sila. Thank you. Sakto, di ba? Thank you. Very thankful ako kasi hindi ka nawawala every milestone ng buhay namin and lagi ka nag-show up, which means a lot to us. Hopefully, sa regalo na yan, masusuot mo pa in our next milestone. Siyempre, si Nanay Tessa hindi papahuli. Thank you nga kasi naging responsableng asawa ka tsaka ama sa mga anak natin. Maganda ang ginawa mo. Yun lang. Kung anong message, wala mo nakalaman naman. Samantalang ako, nung ginagawa kita ng love letter. Love you na lang. Mga kapuso, may paborito ba kayong gamit na pinagkakaingat-ingatan at kailan may hindi ipagpapalit? Malamang ang nagpapa-espesyal dyan, hindi ang presyong nakasukbit, kundi ang mga alaalang habang buhay na rito nakaukit. Anong magiging reaksyon mo kung ang isang pasahero ay siningil ng doble pasahe dahil sa kanyang timbang? Hindi pang-isahan, kundi pang-dalawahan. Sa laki raw ng sakop na espasyo ng mga pasahero na may kalakihan ng katawan, ang dapat daw na singil sa kanila sa jeep, doble rin. Noong nakaraang taon, nag-viral ang post ng babaeng ito matapos siyang pababain ng driver ng pampasaherong jeepney na kanyang sinasakyan. Dahil daw sa kanyang laki. Videohan na lang kita, kuya. Videohan mo! Bakit? Ano po ba? Si tatay bigla po akong sinabihan na, Baba, baba ka. Ayaw ng misis ko. Ayaw niya ng pasaherong mataba. Ang biktima ng body shaming, personal pang ang dumulog noon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para ireklamo ang naranasang diskriminasyon. Ang order ng LTFRB is impose po ng penalty sila operator and driver po. LTFRB recommends din po ng suspension ng license ng driver po sa LTO. Pero nito lang mga nakaraang araw, muling umugong ang usapin. Bayad po, kuya. Isa lang? Opo. Laki-laki mo isa lang ibabayad mo. Lugi ako sa'yo rito Taba-taba mo tapos ngayon ito lang ibabayad mo sa akin. Grabe ka naman, kuya. Dahil sa muling pagdami ng mga pasaherong dumadaing sa ahensya ng LTFRB. Pero hindi raw ang doble singil, kundi ang pangungutya
ang mas masakit sa mga tulad ni Christina. Sumakay yung babae. So parang pinilit niya lang sumakay sa tabi ko. Sabi nung babae sa driver, "Hay naku kuya, ba't pinipilit mo pa? Alam mo namang doble tong katabi ko." Nanliit daw siya sa sarili noon sa kahihiyan. Na body shame na naman. Parang lagi na lang ganun yung tingin ng tao. Pag ang taba-taba mo, parang ang sama-sama mo na, parang ganun. Ito ang hugot ng ating social experiment ngayong Sabado. Kasamang kasabot nating plus-size woman na si Lourdes at ang kakuntsaba nating driver na si Cesar na magkukunwaring maniningil ng doble pasahe. Kuya, isa lang naman po ako, ba't dodoblehin? Ganyan po kami maniningil pag medyo mataba, dalawa ang sinisingil ko. Ang eksena, gagatungan pa nga ng iba pa nating mga kasabwat na magkukunwaring pasahero. Ate, mag-taxi ka na lang kasi. Ang laki mo. Pamaplatan po yung gulong ng jeep. Ang eksperimento, umpisahan na! Ang unang target, ang lalaking sumakay sa jeep na sinundan pa ng pasaherong ito. Kanina po ito. Ma'am, pwede dalawain niyo yung bayad niyo? Dalawa po yung sinisingil ko pag mataba. Ang mga lalaki, halatang nagtitimpi sa inaasal ng driver. Magkapuno na lang po, kakalatiin ko na lang yung bag ko. Hindi po pwede yun, ma'am. Kasi dapat mag-taxi ka na lang. Kailangan pang taxi. Dapat ko makakano na kasi. Eto, at umarangkada na ang ating target. Ang isa pang lalaki, hindi na rin nakatiis at ibinayad na ang inaalipusta nating kasabwat. And cut! Oras na para pumreno at i-reveal ang eksperimento. Sa GMA po kami. Yung eksena po na napanood ninyo, sa Good News po, social experiment po siya. Pero lang yan, sabi ko, sige akin na yung kalate. Kasi dalawa sinisingil sa kanya eh. Kung ikaw manguhusga, ayaw, tapos ikaw rin uhusga, ang pangit. Kaya hindi nararapat. Sa pagkakataong ito, ang amin namang itinarget, itong isang ginang na sumakay. Bayad din ho. Kanina po ito, 15. Sa akin po, bayan po, isa lang kuya. Dalawa po ang singil ko sa inyo kasi dalawa babayaran nyo kasi mataba po kayo eh. Lugi po yung upuan, dalawa po mga upuan niya sa inuupuan niyo po. Hindi naman po ganun ano yung mga pala. Dati nalugi na sila, araw-araw pa na yung sumasakay. Ang ginang, eto't sumali na sa eksena. Pero ang pagkainis sa jeepney driver, idinaan sa ibang paraan. At oras na para i-booking na ang nangyayari sa loob ng jeepney. Abay, aktingan lang naman. Sa GMA po kami. Yung eksena po. Eksena lang po namin yon. Ang saloobin ni nanay, aming pinakinggan. Ano po, siyempre, para sa akin, masakit yun. Kasi, pares nga kami. Kasi tinignan ko siya, mataba rin siya, mataba ako. Di, baka ganonin din ako nito. Masakit po yun. Ayon sa eksperto, bukod sa dobleng pasahe, ang mas nakakaapekto raw talaga sa mga biktima ng ganitong sitwasyon ang pangmamata ng kapwa sa kanilang timbang. So nagkakaroon ng anxiety ibang tao, yung iba ayaw nang lalabas, yung iba hindi na sila talagang bumababa yung kanilang self-esteem. Nagpaalala naman ng LTFRB sa lahat ng jeepney driver na bawal ang diskriminasyon sa kahit na sinong pasahero. At hindi dapat maningil ng doble anuman ang timbang nila. Ayon sa ahensya, illegal ang fare manipulation at pwedeng kasuhan ang sinumang driver na hindi susunod dito. Maaari ring pagmultahin at tanggalan ng prangkisa ang sinumang lalabag sa alituntunin. Samantala, si Christina may mensahe sa mga taong nangmamata sa timbang ng iba. Huwag na lang pong laitin kasi hindi nyo po alam may mga nakakaranas sila ng mga depression, ganyan. Hindi nyo rin po kasi alam yung pinagdadaanan ng tao.
Ang pakikitungo sa kapwa naway matutuhan nating timbangin ng may puso. Dalawa babayaran nyo kasi matapang po kayo. Dahil ang tunay na pamantayan ng pagkatao ay hindi ang panlabas na anyo. Kung hindi, nasa respeto. Tatawirin ang ilog sa ngalan ng pag-ibig. Patunay yan ng isang kasal noong 1990s na nakunan hindi ng CCTV, kundi ng VHS. Buwan na ng mga kasalan. Kaya naman ang mga wedding video sa social media, kaliwat kanan. Pero ibahin nyo raw ang wedding video na ito dahil hindi raw ito same-day edit ha. Dahil ang kasalan nito, naka-VHS pa. Ang newlywed sa video, ang mag-asawang sina Ramon at Minda mula sa Dingalan, Aurora. Simple lang daw silang namumuhay sa probinsya nang ang kanilang panganay nag-throwback at ipinost sa social media ang kanilang wedding video na kuha sa VHS. Hindi po namin inaakala na magbabiral po yung kasal po namin noong taong 1994. Ang inaasahan lang po namin nung pinost po nung anak ko para makita lang po ng mga kakilala namin sa kasama sa kasal. Ang kanilang wedding video, gusto raw nilang ipamana sa mga apo. Kaya naman pinakaingat-ingatan daw nila ang VHS na ito. At dahil hindi pa uso noon ang digital, ipinagpasalin-salin nila ang kopya nito. Sa Betamax pa po ang original no. Tapos nung nag-expire po ang na-phase out po ang Betamax, nalipat po sa VHS para po di mawala. Nung nasa VHS na po uli, na-phase out uli, nilipat po namin ng CD. Maging ang laman ng araw nito, nakaka-nostalgia mula sa makalumang bahay, very probinsyang background, hanggang sa mga vintage nilang kasuotan na mala K-drama pa ang gown. Pero ang love story daw ni Ramon at Minda, mala K-drama rin pala. Taong 1990, nang umuwi si Ramon mula Cabanatuan para magbakasyon sa kanyang tiyahin sa Dingalan, Aurora. Si Minda naman galing Maynila at umuwi naman para sa kanyang debut. Nagkataon po nagkasabay kami ng bus na papunta po rito. Nasa Gabaldon na kami, yung bus na sinasakyan namin ay nasira. Ang aberya, naging blessing in disguise dahil dito nagsimula ang kanilang love story. Nung na-stranded po kami ng Gabaldon Nueva Ecija, kasama ko po siyang natulog doon sa sasakyan namin jeep paumaga. Hindi ko po ina-expect na pupuntahan niya pala dito sa Barangay Umiray. Yun din po ang pupuntahan ko. Magkapit bahay lang pala yung tiyahin ko rito, tutuluyan ko, saka yung bahay nila. Doon nga po, sa pagbaba ko po ng jeep, tinulungan niyo po ako doon sa mga daladala ko. Ang mukha naman kasi pong mabait noon, tahimik. Kaya siguro ganun, nahulog din loob ko. Sa kanilang pagbalik, ay inimbitahan ni Minda si Ramon na dumalo sa kanyang debut. Sinayok po siya, first dance siya ako. Pahiwatig na ako sa kanya na manliligaw ako kinaumagahan. At ang kanilang pagliligawan, umabot lang daw ng 1 linggo. Pag gusto mo, sagutin mo na, patatagalin mo pa, ganun, yun naman din ang pupuntahan nun. Magkalayo man, nagkasya na muna sa pagiging penpal. Sa isang buwan siguro, mga 2 letters, gano'n, ang nagiging sagutan namin sa sulat. Mga 2 years kami nagsusulatan. At makalipas ang 2 taong magkarelasyon, si Ramon hindi na nakatiis at sinundan na si Minda sa Maynila. Sa layo ng mga tagpuan at hinaba-haba ng sulatan, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ako, nasa ustunggo lang na kasi noon dahil 25 na ako . Kaya gusto na rin ng magulang ko na magpakasal na kami, pumayag naman siya. Pero hindi mabubuo ang malaki drama nilang kwento kung walang twist. Sa araw ng kanilang kasal noong June 23, 1994, tila sinubok pa raw sila ng langit at lupa. Nung dispiras ng kasal, may dumating na kalamidad na hindi inaasahan ng bawat isa na may bagyo na darating.
Pero ang mag-asawang Ramon at Minda, hindi raw nagpapigil sa kalamidad. Pati ng araw ilog, kanilang susuungin sa ngalan ng kanilang pag-iisang dibdib. Akala ko hindi na matutuloy dahil sa sobrang lalim na nga po ng ilog. Kaya po nung tatawid kami, masyado po yung naging takot ko kasi huminto pa rin yung jeep doon sa gitna ng ilog. Napakalakas ng baha. Pumasok na po yung tubig doon sa loob ng jeep. Doon ako umapak sa upuan, tapos doon ako nakaupo sa may sandalan ng jeep. Nalagpasan man ang ilog, pagdating naman nila sa simbahan, wala na silang bisitang nadatnan dahil sa lakas ng ulan. Pero ika nga, tuloy ang kasal dahil ang pare bumalik para sila'y basbasan. Pinilit pa rin namin makasal, matuloy dahil minsan lang sa isang mangyayari sa buhay mo na ikaw magpakasal, talagang matatagang pagsasama namin dahil kasal pa lang may sinadlangan na kami ng baha. Tapos na po ang kasal. Palakpakan po natin ang mga Hinamon man sila sa kanilang kasalan, ito naman daw ang nagpatatag sa kanilang samahan hanggang sa bumuna sila ng pamilya. Medyo sinuswerte siguro sa negosyo. Pagtapos ko na yung dalawang anak ko, itong bunso ko na lang ngayon ang magka-college na. At kahit malalaki na ang kanilang mga anak, panata nilang mag-asawa na sa hirap at ginhawa, palagi silang magkasama. Mula noon hanggang ngayon, yung pagkagising ko, pagtitimpla niya agad ako ng kape, tapos yung vitamins ko. Hanggang ngayon, sweet pa rin sa akin si Ramon. Pag lumuluwas ako, hindi niya ako inahayaang mag-isa. Pag sa mga gawaing bahay, lagi niya akong tinutulungan. At sa darating na nga na June 23, sina Ramon at Minda magdiriwang na ng kanilang 31st anniversary. Kaya ang mga anak nila naghanda ng munting sorpresa. Ang mga anak, nagpasalamat na rin sa sakripisyo ng mga magulang. Lumaking po kami na sakto lang po sa buhay. Pero thankful po ako sa mga magulang ko kasi kahit na po ganun, pinagsikapan po nila kaming may ahon magkakapatid. Para sa mga magkasintahang plano ng mag-asawa, ibabahagi raw nila ang sikreto sa matagumpay na pagsasama. Basta mahalin nyo lang po yung asawa nyo. Huwag nyong pababayaan, lagi nyong susuportahan. Ang pag-aasawa ay di biro. Pag kayo mag-asawa na, may darating na problema na hindi nyo inaasahan. Dapat magkatuwang kayo, harapin nyo ang mga problema na darating sa inyo. Ang tunay na pagmamahalan, hindi mapaghihiwalay ng distansya. Hindi matitinag ng bagyo. At kailanman, hindi maluluma ng panahon. Dating bilanggo at iniiwasan dahil sa kanyang masamang bisyo, ngayon siya nang sinasaluduhan ng mga tao. Sundan ng marcha tungo sa pagbabago ng nakilala nating aspiring preso turned pulis. Isang dating preso, nagbabagong buhay na. Ang panata niya, maglingkod bilang pulis. Ang 25 taong gulang na si Clyde mula sa Malaybalay City, Bukidnon, maaga raw namulat sa bisyo. Nag-start ko og drugs 16 years old ko. Hantod nga minor pa ko na nalista na ako sa DSWD kay napunon lagi. Ang pagbibisyo raw ni Clyde, nag-ugat sa problema niya sa bahay. Ang ama raw kasi niya, maaga silang iniwan dahil sa stroke at pneumonia. Tungod kay di na ko madawat nga nawala ra karitong papa. Naiwanan nito ang kanyang asawa at 2 mga anak na umaasa lamang sa maliit na tindahan. Para makatakas sa mga problema, barkada ang naging kanlungan ni Clyde. Niya na-influensyahan ko sa mga barkada na ako nga inana, drugs, bisyo, niagi pong kabugoy po. Kapag ko na nga, dili ito mayo tayo na akong gibuhat. Maputoy nung yung nakasulod ko. Ang mundo
sanang dapat niyang tatakasan ang nagdala sa kanya sa loob ng piitang. Sa edad na 20, si Clyde tuluyan ang nahuli at nakulong. Ang hirap na kanyang naranasan, doble pa raw noong mga panahong yun. So almost a year po na ako, wala na ako nakita akong mama. Ang pamilya, inana. Medyo lisod yun kay una sa tanan, pandemic, walay dalaw. Makadalaw sila, makatunol sila pagkaon, pero nara sa gawas, ako nasa sulod. Munang lisod yun kayo dito. Layo kasi yung pamilya. Pero ang pinakamasakit daw para kay Clyde, ang kahiyang naranasan ng kanyang pamilya dahil sa kanya. Lalo pat ang kanila naman daw ina, pinalaki sila sa mabuting gabay. Grabe po siya makashame sa kaning apelido sa akong pamilya bitaw. Na isa ka member siyang pamilya na priso, na inanaglandas, na lay og landas. Una medyo disappointed yun sila. Nasakitan po sila po na priso. Ito raw ang nagtulak kay Clyde para pagsisihan ang mga nagawa at magbagong buhay. Munong nagbago ko kay para ma-proud po sila sa kuha po. Sa loob, sinimulan niya ang pagbabago sa pakikisalamuha sa mga kapwa inmate. Naman po'y kalipay kay ano naka-apil dagan mag mga program ang kaning kuan BJMP. Na po'y sayaw-sayaw. Balay-balay City Jail Dancers, naka-apil po na member po ko. Yan na po sila yung mga program, parehan ng mga dagan po sila ginabuhat para mawala pong buryong sa mga piniriso. At makalipas na nga ang isang taon, lumabas siya sa piitan. Dala-dala ang pangakong itutuwid ang landas at magbabagong buhay. Dito na siya nagdesisyong bumalik sa pag-aaral at kumuha ng kursong magbibigay motibasyon sa kanyang pagbabago. E ano pa nga ba, kundi ang criminology. At makalipas ang 4 na taon na pagsisikap, ito lang Mayo, ganap na nakapagtapos ng criminology si Clyde. At lahat daw ng ito, alay niya para sa kanyang pamilya. Pinakauna sa tanan, akong future plan is nanahon na akong pamilya. Kung makagraduate ko, makabalos ko sa akong mama, nga atiman ako sila, kung ako'y sakto nga trabaho. Sa karon lang, pag umanaw review, kung swerteon lang, mag-apply dito sa PNP, kung dili PNP, BJMP. Eto, at binisita pa ni Clyde ang puntod ng kanyang ama. Suot ang toga at bitbit ang diplomang naging simbolo ng kanyang pagbabago. Siguradong proud sa'yo ang inyong ama, Clyde. Pero hindi lang sa puntod natatapos ang marcha niya. Dahil ngayong araw, may isa pa raw siyang babalikan. Hindi ang madilim niyang nakaraan, kundi ang piitang minsan niya ring naging tahanan. Sir, maayong hapon, sir. Hapon, Clyde. Congrats sa imong Clyde achievement sa Clyde na nakagraduate ka. Taliwala sa na-detain na ka dito sa among facility sa BJMP. Nagpadayon yapon ka sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Congrats, Clyde. Thank you po kayo, sir, kay part mo sa journey sa akong kinabuhi. Part po mo sa akong pagbago-gikan sa sulod pa dun sa gawas, sir. Salamat kayo, sir, sa inyo. Salamat sa inyong tanan. Ang nooy nakulong na pag-asa ni Clyde, hindi na lang basta malaya, with flying colors pa. Change is the only permanent thing in the world. Tanan ta magbago. Kung unsa ka sa una, di pasabot nga inana, magpabili na lang kang inana. Ang una-una sa tao sa ako is very negative yun. Dili lang sa akong pamilya, kundi sa uban na po. Dili ra kay but pasabot nga inato ko sa una, inato na lang ko permanente. Lahat tayo malayang magbago. Basta pursigido at ang kagustuhang ituwid ang landas mula sa puso. Kaya Clyde, a snappy salute to you. Sana'y napangiti kayo ng hatid naming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.